Bukod sa bentahan ng laman online, isang patagong bentahan ng human organs ang patuloy na nabubuhay. Patingin nga ako ng sugat niya. Ang kalakarang ito na una ko nang inilantad noong 1999. Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. Bakit to hindi pare-pareho? Bakit may kanan, may kaliwa? Ang mga nooy humarap sa akin na nagbenta ng sarili nilang kidney, ipinakita pa ang kanilang mga marka ng operasyon kapalit ng 70,000 pesos. Ang ilan sa mga nagbenta ng kanilang kidney na nakilala ko noong 1999, natunto ng aming team sa Baseco Compound sa Tondo sa Maynila, kung saan ko rin sila unang nakilala. Siyempre, buwan-buwan, bayad ng bahay. Ang ginawa ko, pilit na ako magpatanggal ng kidney. Isa sa mga nakapanayam ko noon, si Lando Butastas, o mas kilala sa tawag na Mang Kupaw. Hapon po. Kaya po si Tatay Upaw? Opo. Ang 60,000 pesos daw na ibinayad sa kanya noon kapalit ng kanyang kidney, ipinangpagawa niya ng bahay. Kasi wala kaming TV, tsaka yung usip pa ng patugtog yung karaoke, kaya binili ko lahat yun, tsaka pinaayos ko yung bahay. Pero ang masaklap, nasunog ang bahay noong 2005. Kaya ang naipundar mula sa pagbebenta ng bato, nauwi sa abo. Ay sabi ng kapitbahay ko, yung kidney ko raw, kayo pa sunog na. Misis ko po, umiyak. Kasi minsan lang nakaroon ng bahay, nasunog pa. Ang isa pang nagbenta noon ng kidney na si Alex Isho, nalaman naming pumanaw na taong 2012. Nagkaroon daw kasi siya ng tubig sa baga. Nilalamig siya, tapos ubo ng ubo. Dinadala ko siya sa ospital, ayaw niya. Ayaw niya uminom ng gamot. Nung mga panahong yon, wala pang batas na nagbabawal sa pagbibenta ng kidney. Hindi pa rin regulated ang pagdodonate ng kidney sa mga ospital. Hanggang noong 2003 na isabatas ang Anti-Trafficking in Persons Act, kung saan maituturing ng isang uri ng human trafficking ang pagbibenta ng organs ng tao, katulad ng kidney. Fast forward to 2023, tila sumabay lang ang kalakarang ito sa takbo ng teknolohiya dahil ang bentahan ng kidneys ngayon, online na. Sa datos ng NKTI o ng National Kidney and Transplant Institute, lumalabas na papataas ang bilang ng mga Pilipinong nagkakasakit sa bato o kidney disease. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang naghahanap ng donor. Sa isang social media platform, nadiskubre namin ang tinatawag na black market o illegal na bentahan ng kidney. Makikita rito ang ilang posts ng mga gusto raw maging kidney donor. Pero kapag sinuring mabuti, may ilang tahasan ng nagbibenta ng kidney rito. Nakilala namin si Tristan, 23 anyos. Enero nung nakaraang taon, nangailangan daw si Tristan ng pambayad sa binili nilang bahay. Sa bahay, sa NHA, malaki rin sa bayaran 80K. Hanggang sa nakita niya sa isang post sa social media na may naghahanap ng kidney donor. Kwento mo nga sa amin, ano mo ito nakilala? Sa Facebook ko lang sir nakilala. Nag-post siya ng nangangailangan ng type O, nag-comment rin ako. Tapos nag-message siya sa akin kung willing ba ako. Sa ospital, nakausap niya ang isang babae na itago natin sa pangalang Rosalinda, isang kidney hunter o yung tumatayong middleman ng donor at ng pamilya ng nangangailangang pasyente. Sa pamamagitan ni Rosalinda, nakilala ni Tristan ang kanyang recipient. Ang alok sa kanya, kapalit ng kidney, 350,000 pesos. Sa loob ng isang taon, kinailangan daw dumaan sa iba't ibang tests ni Tristan. Sagot daw ng recipient ang lahat ng gastos sa kanyang mga laboratory test. Pera ng recipient ko binibigay sa akin. Kung mga laboratory ko, kung every 1 week, 2 beses ako mag-laboratory. Yun lang, binibigay nila 1,000. Paano mo nalaman, Tristan, na ito ay mula doon sa recipient? Yun naman sinasabi ng ano ko,
recipient ko, pera namin yung galing. Nakasaad sa batas na dapat kamag-anak, karelasyon o malapit sa recipient ang magdodonate ng kidney. Kaya si Tristan, tinuruan pa raw ni Rosalinda na magsinungaling at sabihing tauhan siya ng recipient o ng pasyente. Ano pa yung mga itinuturo nila sa iyo na kasinungalingan na isasagot mo doon sa interview? Yung pagtanong sa akin na anong trabaho mo, sabi ko helper. Okay. Yung sa kanila, hindi deliver, Okay. kung ano-ano na lang. Sabi niya na 2 years ako nagtrabaho sa kanila, sa recipient ko. Matagal-tagal. Sinubukan daw umatras ni Tristan, pero dito na raw siya tinakot at pinagbantaan ni Rosalinda. Parang nagbabanta nga, ganun. May mga ano siya na mga politiko. Kaya niyang ipapatay. Ano yung pagbabanta ngayon? Ano yung narinig mo? Gusto niya ipapatay. Alam niya address na namin ng bahay namin eh. Ano sabi niya sa'yo? Yung kaya kitang papuntan dyan sa bahay niyo. Papadampot rin kita sa pulis. Mga ganun banta. Ano naramdaman mo nun? Siyempre natakot ako, siyempre kilala daw siya eh. Kilala siya, kaya wala akong magagawa. Bago ituloy ang operasyon, kinailangan din ang pirma ng magulang ni Tristan sa isang form na ipapasa sa ospital. Pero dahil isang OFW ang kanyang ina, pineke raw ni Rosalinda ang kanyang lagda. Pinarekto. Pinigayan siya sa rekto lang yung pirma. Paano mo nalaman sa rekto nga ito? Yun, siya mismo may sabi Okay. na paparekto na lang yung pirma ng mama ko. Kaya labag man sa loob, itinuloy ang pagkuha sa isang kidney ni Tristan nito lang Enero. Kabado. Baka nung mangyari. Okay. Siyempre walang kaalam-alam yung mga magulang ko. Kaya nga, kabado ako. Pinihiga lang ako doon sa ilalim. Tapos pagising ko, wala ng kidney. Ang masaklap, ang natanggap niyang bayad, hindi ang napag-usapang 350,000 pesos. Ayon daw kay Rosalinda, 230,000 pesos ang ibinayad ng recipient o ng pasyente. Pero kinaltasan pa raw ito ni Rosalinda ng 50,000 pesos bilang komisyon. Kaya suma total ang naiuwi ni Tristan kapalit ng kanyang kidney, 180,000 pesos na lang. Sa akin binigay mismo ng father ng recipient, yung 230, tapos kinuha niya. Inagaw. Oo, yung pera. Tapos, Kinuha niya 50. hindi ka ba pumalag nun? Hindi sir eh. Bakit? Wala, parang natakot na rin ako. Makalipas lang ang 2 buwan, naubos din ang perang ibinayad kay Tristan. Pero ang peklat at posibleng pangmatagalang epekto ng operasyon habang buhay niyang makikita at iindahin. Dahil maraming nababago eh. Tulad ng mga pagtrabaho. Hindi na makapagtrabaho mga mabibigat. Parang may limit na lahat ng galaw. Ang gusto ni Tristan ngayon, mapanagot si Rosalinda at matigil ang ginagawa niyang panloloko sa mga katulad niya. Gaya ni Tristan, nakilala rin ng mga tatawagin naming sina Jenny at Kevin, ang isang ahente online na naglapit sa kanila kay Rosalinda. Ang alok sa kanila, 250,000 pesos bawat isa, kapalit ng kanilang kidney. That time po, may sakit po kasi yung tatay ko. Yung sakit niya po is kailangan ng monthly may maintenance siya. Tapos every 3 months, kailangan niyang kunin ng tubig sa bone marrow. Wala po akong pantustos. Naisip ko na malaking bagay po yun kung magbenta po ako ng kidney ko. Kasi yung papa ko po talaga scavenger lang po kasi talaga siya. Yung mama ko lang naman po naglalaba. Siyempre di na naman po talaga ganun kaano yung pamilya namin. Kaya maano ka po talaga na anong gagawin para maiba naman ng konti yung estado ng buhay. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na gawin po to, na pumasok po ako sa ganito. Dumaan na rin daw sila sa ilang lab tests hanggang naisipan na nilang mag-back out dahil sa takot. Pero katulad ni Tristan, nakatanggap din daw sila ng pagbabanta mula kay Rosalinda. Pag hindi ako pumirma kahit hanggang paglabas namin ngayon din araw na to, kaya kitang patayin dyan sa labas. Masakit po kasi kinukuhaan ka ng dugo dun eh. As a donor po, di ba dapat makuha rin po namin yung para rin po sa amin. Kasi hindi naman din po kami naglalaro-laro lang din po. Sa parte na po ng katawan namin yan eh. Kaya masakit din po yung niloloko rin po kami. Pati ang recipient ni Jenny, di umano, tinatakot din siya.
kaya kitang patayin dyan sa labas. Kaya po talagang, syempre, pumirma na lang po ako. Kasi para lang, andun na po ako eh. Hindi ko rin hawak kung anong mangyayari sa akin paglabas ko. Tinatakot po nila ako. Tapos, yun nga po, pinagawa ng sulat na buong puso akong na magbibigay ng kidney ko. Sinamahan namin sina Tristan, Jenny at Kevin sa NBI para humingi ng tulong. Kasama rin nila bilang complainant ang ahente na naglapit sa kanila kay Rosalinda. Ang ano niya sa amin, hindi kami makaka-atras dahil nag-commit kami sa kanya. Kumbaga, yung magbibenta kami ng kidney. Isa-isa silang kinausap ng NBI agent. Ang inaano ko lang din kasi, labis-labis din yung panggugulang na niya. Pagpapasok ako, nakakapraning kasi yung mga pagbabanta niya. Hindi na po ako minsan natatakot ako. Baka mamaya, akala ko may sumusunod sa akin. Kailan nagsimula yung pagbabanta na yun? Yun po yung umayaw na ako, nagsabi ako po sa call na... Kailan yun? Nakaraang lang po buwan. Nung araw ding yon, formal silang nagsampa ng reklamo laban kay Rosalinda. Ang plano natin ay mag-conduct ng entrapment operation doon sa mismong pagkakataon na ipoproseso sila ng ating mga subject. Masusing pinag-aralan at plinano ng NBI Anti-Human Trafficking Division o ATRAD ang susunod na hakbang para mahuli ang tinatawag na kidney hunter. Mapasakamay kaya siya ng mga otoridad? Matapos ang halos 6 na oras, dumating si Rosalinda. Ipinaliwanag niya ang proseso ng bentahan ng kidney. Ang hindi niya alam, NBI undercover agent na ang kanyang kaharap. Dito na pumasok ang NBI ATRAD at agad inaresto sina Rosalinda at Mary Ann. Dito kayo. Inuuli namin kayo sa salang Anti-Trafficking in Persons Act. Ang mga inaresto, pumalagpa sa NBI. Inuuli namin kayo. Opo namin. Inuuli namin kayo. Hindi, kami masusunod. Proseso lang. Kami masusunod dito. Proseso lang po, proseso. Ano muna, i-pause. Naging mainit ang mga sumunod na eksena. Ano ka ba? Kulit mo! Inaresto kayo eh. Sa huli, walang nagawa sina Rosalinda at Mary Ann kung hindi sumama sa mga otoridad. Agad silang dinala sa opisina ng NBI. Depensa ni Rosalinda, tumutulong lang daw siya at walang perang kapalit ang kidney donation. Wala akong hinihingi, ma'am. Ang kwan lang, maliban, siyempre hindi ko rin sabihin na wala silang binibigay. Kusang loob lang nila. Pag magbigay, kung magdi-discharge yan sila, ma'am. Siyempre, kwan din sila, nagsusobri sila, pero hindi ako nagpapabayad. Ang legacy ko rin ng tutulong talaga. Ganyan naman ako, matulungin din naman ako. Hindi po kayo humingi. Hindi po. Never akong humingi. Pero nung tanungin ang aming team kung alam ba nila na bawal ang kanilang ginagawa. Oo, pero hindi naman ako ang nagbibinta, mami. Sila naman ang nagkuhan sa mga kwan nila. Hindi naman ako ang naghanap sa kanila. Hindi po ako ang naghanap sa kanila. Never. Hindi nga ako marunong magkuhan sa Facebook. Alam kong magkuhan sa Facebook, pero never ako ang naghanap sa kanila, ma'am. Never. Kung anong kusang kwan nila, kagaya after surgery, yun. Pero never kami nagsabi, bigyan mo ako ng 50 mil, 100, never. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act sina Rosalinda at Mary Ann. Wala itong piyansa at kapag napatunayang nagkasala sa korte, maaari silang makulong ng hanggang 20 taon para maiwasan ang pag-abuso at bentahan ng kidney. Naglabas ng administrative order ang DOH o ang Department of Health na nag-uutos na magkaroon ng ethics committee ang bawat ospital na nagsasagawa ng kidney transplant. Mandate ng NTEC, National Transplant Ethics Committee, is to develop ethical standards and guidelines
for organ donation to be approved by DOH. Napakalaki ng role ng Hospital Transplant Ethics Committee para madiskubre nila yung mga traffickers, yung mga commercial donors na in the guise of living non-related donation. Sa kabila nito, marami pa rin ang sumusubok na ibenta ang kanilang bato o kidney para merong pantawid buhay. Ang mas nakalulungkot, may mga taong nananamantala at nang aabuso ng kanilang pangangailangan.